Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac naman bumisita sa Eastern Visayas upang pangunahan ang programang Likhang Marino. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Tacloban. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo Cacdac ang programang Likhang Marino Business Plan Competition para sa mga seafarers ng OFW na gaganapin dito sa Tacloban City. Ang nasabing programa ng Department of Migrant Workers kasamang National Maritime Polytechnic ay para sa mga seafarers na OFWs na naglingkod sa bayan upang tumulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Tacloban kay Secretary Cacdac ng Department of Migrant Workers, ito'y ayon sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan umano ng kabuhayan ng mga marino na hindi lamang sa paglilingkod sa bayan, kundi maging sa kanilang pag-uwi ay magkaroon ng hanap buhay para sa kanilang pamilya. Kabilang sa kompetisyon ang pagbigay ng business plan gaya ng fish farming na kung saan umabot sa 200 ang sumali na marino sa buong bansa at ngayong araw ang awards night na gaganapin sa Tacloban City. Aabot sa 500,000 ang hihirangi na panalo sa kompetisyon at sa natitirang 12 finalists na sa loob ng 100,000 pesos ay makakatanggap naman. Tumungo muna si Secretary Cacdac sa Regional Office 8 ng National Maritime Polytechnic upang tignan ang mga facility na kailangan ayusin. Dagdag pa ni Secretary Cacdac, humihingi sila ng dagdag na pundo kung saan naabot ito sa 10.2 billion pesos na pinakaunang double digits na pagtaas ng kanilang pondo na para umano sa proyekto kabilang ang pagpapalakas ng kanilang departamento at kaligtasan ng mga OFWs. Yung ating Likha Marino Business Plan Competition ay idadaos yung Grand Awards Night tonight. At tayo'y pinalad kasi nagkaroon ng higit kumulang mga 200 entries ng mga marino at meron tayong 12 finalists. Yes, first time yan sa panahon ng ating mahal na Pangulo. Ang gusto kasi ni ating mahal na Pangulo, yung paniniwala niya na meron at merong kalikasan sa pagnenegosyo ang mga OFWs, OFW families. And it's up to the government to harness yung ganyang talento. So, excited tayo lahat. Excited kasi ang grand prize, 500,000. Bibigyan ng more than enough na makapagtayo ng sapat na negosyo dun sa grand prize winner. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.